Iloklok natin siya bilang isang pangulo. So, we will declare withdrawal of recall election. Recall election. Ibig sabihin, binabawi natin yung ating boto sa ating pangulo. So, kung hindi bumaba si Pangulong Marcos, huwag na tayong umalis ng EDSA. Iparamdam natin na ayaw na namin sa kanyang pamunuan, sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. So that is our right. So ipaglaban natin yon. Kaya kayo mga gobernador, mayor, huwag nga kayo mayabang. Tangina, darating nga election para kayo nang makaawa ngayon. Tapos pag nanalo kayo, akala mo, kayo nang may-ari ng lugar, gago. Inihanda at magkakaroon na po ng katuparan. At kaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito. Kasi kahapon po do sa ating palatuntunan, nasabi natin, liwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa liwasan Bonifacio po, ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Nananawagan po kami sa Kongreso na ihain na ito at iproseso na. Huwag nang patagalin sapagkat kawawa ang ating bayan kung di natin isusulong itong impeachment na ito. Pareho lang kami ni Buskulong, matagal na nahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Tama. Sobra na. Totoo yan. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tabad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buskulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Yan. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buskulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Yes. Magandang morning sa atin lahat, mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Happy Thursday, Oo. Ano bang meron ngayon? Pero bago natin simulan yan, Oo, i-inform ko lang kayo. Parang abot na tayo ng 180,000. Maraming salamat po, At doon sa mga kababayan natin, dyan sa gitnang silangan o sa mga saan pa yung bansa na roon, nakikita ko yung mga comment nyo. Meron sa Europe, Amerika, Canada, France, Israel, marami, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, all over the world, all over the country. At dito naman sa Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa Mindanao, grabe ho ang suporta sa atin, taga Davao. Ay nako, ano ba meron ngayon? Ang sabi rito, may pumasok na video, may pumasok na balita. Isang pahayag ito ni Congressman Teves. May mamaya ho yan.
Kung natatandaan nyo kung sino si Congressman Tevez, siya po yung isang congressman ng parang anong lugar to? Distrito ng Negros Occidental, ano? Ika-3 distrito siya ng congressman ito yung matapang na tao. Ito ho ay hindi pumapabor doon sa mga korap na tao. Kaya siguro napag-initan. Mamaya, abangan nyo ha. At meron namang nagsisisigaw ng mga Mount Apo sa Congress. Nagsama ng mga estudyante at mga makaliwa right to Mamaya, abangan nyo ha. Pero dito tayo magsimula. Pero sabi ko nga, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reactions, ang likes and share, all goods na po tayo dyan. At share at i-like nyo yung video natin. Eto na, simulan natin. Matapos pagtulungan si BP Sara, rally ng INC, tuloy na. Yan po yung title. Hindi naman talaga papipigil at hindi na pwede i-cancel yan. Kahit meron tayo nababalita na gustong suhulan di umano, gustong suhulan daw para hindi raw matuloy. Bago natin na bigay yung informasyon na yon, baka sa susunod na araw na yon. Kung sino yung gustong sumuhol. Malapit na ilang araw na lang. 9 na ngayon. Tama ba? 9? Sa Monday, eto na. Hindi lang sa Maynila, marami lungsod, marami probinsya ang pagdarausan. Kagaya sa Davao na balita sa Davao, aabot ng mga 500,000 o mahigit pa. What more pa dito sa Kamaynilaan. Kaya nga, inilipat na sa Quirino Grandstand instead of Liwasang Bonifacio. Alamin natin, may confirmation na sa Liwasang Bonifacio. Uulitin natin January 13, ngayong taon, at gaganapin sa Quirino Grandstand. Meron nag-comment sa akin kahapon. Kuya Goods, hindi na kami makapag-book ng hotel. Ang dami talagang fully book na po daw. Ayan. Kita nyo mga kasama. Ito yung mga taga-province. Ito po yung mga miyembro at hindi kaanib. Ang dami nagko-comment. Ibang klase peaceful rally ang mangyayari. Ito na, ipasok na natin. Chinadora, pasok mo. Walang atrasan at tuloy ang laban para sa kapayapaan. Ngayong araw, January 8, 2024, kinumpirma na ng tagapamunong pangkalahatan ng makapangyarihang grupong Iglesia ni Cristo na hindi aatras at tuloy na tuloy ang kanilang National Rally for Peace na mangyayari sa January 13, 2025. Hindi sa Liwasang Bonifacio, kundi sa Quirino Grandstand. Mas malaki, mas maluwang. Tignan nyo ito Ito yung dating nangyari. Ito yung nangyari nung nagkaroon ng peaceful rally ang INC. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na nakalipas Pinunuhuyan na lang pinunuhuyan yung yan lugar na yan. Grabe yung panahon na yun. Kita nyo ayun, dami rin Pinunuhuyan lalakihan ko para mas maigi makita nyo. Ayan pinunuho yung kalsada. Eto, lalo na ito, sigurado, panigurado. Baka Pasay at saan pa abutin to? Ganun karami siguro ang dadalo. Kasi may usapan na milyon Marami nagsasabi na maraming dadalo kahit hindi kaanib. Tuloy natin. At mas kita ang puwersa ng taong bayan sa pinakamalaking lugar na pagdadausan ng rally ngayong taon, kung saan tila tinatayang hindi bababa sa 500,000 hanggang 1,000,000 tao ang posibleng dumalo sa mga nasabing rally na iorganisa ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng bansa mula Luzon, Visayas,
at Mindanao. Maging ang mga overseas Filipino workers sa Amerika, Tama po. Asia, iba pang bansa sa Europa at Africa ay naghahanda na rin para suportahan ang National Rally for Peace na gagawin ng INC. Narito at panoorin ang full video kung saan hindi na gagawin sa Liwasang Bonifacio ang Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, kundi inaprobahan na mangyari ang pinakamalaking protesta para sa kapayapaan sa Quirino Grandstand. Ayan, hindi lang ho sa Quirino Grandstand mga kasama. Bibigyan ko kayo ng mga, kung hindi po nyo nalalaman yung mga detalye kung saan kayo lugar nasasakop, bibigyan ko kayo ng mga listahan ng mga lugar kung saan naman kayo malapit. Ito para maliwanag po sa inyo, lakihan natin. Paano ba palakihan to? Malalakihan pa ba? Ito ho yung mga lugar-lugar. National Rally for Peace, January 13, 2025, Monday. Unang-una, Manila. Ito yung lugar sa Manila. Gaganapin ho sa Quirino Grandstand. Metro Manila, Calabarzon, and Mimaropa. Ito Manila, Quirino Grandstand, Metro Manila, Calabarzon, and Mimaropa. Sa Albay, Sawangan Park, Lungsod, Legazpi. Lungsod ng Legazpi. Masipon lang tayo. Number 3, Agusan del Sur, Butuan City Sport Complex. Yan po yung mga lugar-lugar kung saan po gaganapin itong peaceful rally. Kasi hindi lang naman sa Metro Manila buong Pilipinas at meron po din sa ibang bansa. Sa Cebu, SRP Lungsod, Cebu. Excuse me. Sa Isabela, Sport Complex, Iligan. Misamis Oriental, Plaza Divisoria, Lungsod, Cagayan de Oro. Palawan, Provincial Capital ng Palawan. Lalawigan ng Iloilo, Freedom Grandstand, Lungsod ng Iloilo. Number 9, Ilocos Sur, Quirino Stadium. Kung taga Ilocos kayo sa Quirino Stadium po yung gaganapin diyan po gaganapin yung peaceful rally. Sa Region 8, Ormoc City. Sa Capital Park and Lagoon. Bacolod, Capital Park and Lagoon, Bacolod City, Negros Occidental. Yan pala yun. Number 12, Davao City, San Pedro Square. Number 13, Ormoc City, Stage Plaza. 14, Region 9, Pagadian City. Number 15, Davao Region, Rizal Park, Davao. Napakadaming napakadami pong lugar hindi lang po yan. Kaya mas maigi magtanong-tanong ho kayo kung saan kayo nakakasakop na lugar. Makipag-ugnayan ho kayo kung gusto nyo talagang sumama sa mga gagawing peaceful rally. Iulitin natin, peaceful rally ho ito. Huwag ho kayong gagawa ng eksena ron. At meron ho nag-comment sa atin, meron ho silang pagkakilanlan. At hinayag po doon, kung gusto nyo sumama, magsuot po kayo ng kulay puti. Yan po ang comment sa atin. Kulay puti. Kasi po meron silang pagkakailanlan, nakatatak ay peaceful rally. Yun po ang tatak ng t-shirt. So, yun lang po ang magandang informasyon na may bibigay ko sa inyo. At balik tayo dito kasi mas maganda malinaw sa malinaw. Tuloy mo sa Chikadora. Panoorin ang full video. Taking antibiotics yung may ads lang natin, tingnan natin. Enhance natural resistance to intestinal infection. Tuloy na tuloy, walang atrasan at tiyak na mapupunong araw
hindi ang liwasang Bonifacio, kundi ang Quirino Grandstand na siyang pagdarausan ng National Rally for Peace na isasagawa ng makapangyarihang Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025, Lunes. Ito ang balitang kinumpirma ng kapamahalaang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo kung saan sinusuportahan ang panawagan ni President Bongbong Marcos na huwag i-impeach ang Vice President na si Sara Duterte matapos ang kabi-kabilang kasong isinampas sa Kongreso para mapatalsik ito sa pwesto. Matatandang bago matapos ang taon, 3 impeachment complaint ang inihain kay VP Sara at ngayong unang buwan ng 2025, tila may ihahain raw muli sa House of Representatives na ika-4 na impeachment complaint laban dito. Nako. Oh, si Kadora, kahit ihain ng hihain, kahit magpasampu pa silang ihain dyan, wala na. Kilala na sila ng taong bayan. Wala nang maniniwala dito sa mga dorobo, ha? Diyan sa Kamara. Meron nga dyan si Mount Apo, naghakot pa ng kabataan. At yung mga kasama niyang taga-bundok, di umano, dinala niya dyan sa house para mga lampag daw, di umano. Mamaya, pakinggan nyo kung ano yung sasabihin yan. Pero, gusto ko muna i-heg sa inyo kung ano yung patotoo dito sa may gaganaping peaceful rally. Kasi, di ba, ang unang pahayag kasi liwasan. Eto na ho, para sure tayo, para hindi na malito at hindi na magkaroon ng fake news. Kasi meron kasing fake news na nagpapakalat, ha? Alam niyo naman yung mga dorobo, ha? Mahilig yan magpakalat ng mga fake news. Kagaya dito, malinaw sa malinaw, itong si Kuya Jen ay magsasalita na kung saan talaga yung final venue. At ano ang usapin dito, kayo na ho ang humusga. Pasok mo, Kuya Jen. Dahil sa isa kong malaking pagtitipon ang inihanda at magkakaroon na po ng katuparan, at kaya nga po na nabanggit namin kayo na magkakaroon tayo ng update dito, kasi kahapon po do sa ating palatuntunan, nasabi natin, liwasan. Pero pagkatapos ng palatuntunan kasi may update na sa halip na sa liwasan Bonifacio po, ay maililipat na ho tayo doon sa Quirino Grandstand. Yun palang grupo na nauna pong nagpa-reserve ng Quirino Grandstand ay nagbigay po ng pagkakataon para bigyang daan ang National Rally for Peace. Salamat po. 13. Kaya inulit natin una. Salamat po doon sa una nagpa-reserve at napagbigyan nyo. At ito na. Finally, sa Quirino Grandstand na po. Tuloy mo kayo dyan. Quirino Grandstand na po ang venue. Well, nagpapasalamat naman tayo sapagkat tayo po ay pinagbigyan at willing naman sila na ilipat na lamang ng 14, yun po kanilang event. So, yun pong update inuulit natin. Yun pong National Rally for Peace sa halip na gagawin po sa liwasang Bonifacio, doon ang pinakasentro. Ang latest po, gaya sa ibang mga naunang nagkaroon na ng pagtitipon at maging sa mga pagsamba, alam ko ay naipahayag na rin po ito, ay ililipat na po doon sa mas malaking venue ang Quirino Grandstand. Kaya tayo po naman ay nagpapasalamat para doon ay makapagsagawa ng mas maganda at mas malaking venue ng atin pong National Rally for Peace. Bukod pa dyan yung iba't ibang mga venues dyan, sa iba't ibang mga rehiyon. Ito. Walang pagbabago doon. Yes. Doon sa mga naunang pahayag natin. Kasi kung hindi ako nagkakamali, Davao, Iloilo, Ormoc, Legazpi, Palawan, meron natin mga ganon. Siguro yung mga nakikinig sa atin, alam na rin po yan. So yan po ang latest, Kong, na gusto natin iparating sa ating mga kababayan po. Yung mas maganda lugar Opo, mas malaki. Kasi yung liwasang Bonifacio, palagay ko, konti ang espasyo. Tama, Senador. Sa yung mga 30 truck lang, puno na yun. Yun na nga po. Kaya nga akala nung iba, kaya daw pumupunta tayo doon sa Quirino, sa liwasang Bonifacio. Yung mga pumupuna na naman ko, ibang mga namimintas. Kaya pala kayo diyan pumunta kasi kakaunti lang kayo. Kaya kahit kaunti kayo, magmumukha kayo marami,
diyan sa Liwasang Bonifacio. Eh hindi po nila alam na ang talagang hiniling natin ay gawin po sa Quirino Grandstand. May nauna lang. Pero ang latest nga po, ay nagbigay naman yung nauna at pinagbigyan tayo ng pagkakataon na doon na po isagawa ang ating National Rally for Peace, Kong. Eh kung naman kasi pinagpapapansin mo yung mga pumupuna na yan. Eh minsan kasi kung yan naman yung mga yan, kahit anong gawin mo, pupunahin ka. Bagay, opo. Ako hindi ko na pinagtitsagaan yung mga yan. Ganun po ba? Eh ako naman minsan kasi pagka hindi nyo po pinuna, baka akala nila tama yung ginagawa nila, Kong. Kaya medyo para maramdaman nila, mali pala yung nasabi ko at least naramdaman nilang may pumupuna sa kanila, Kong. Kasi kung hayaan natin, baka kita nyo na, hindi kami pinupuna kasi tama ito sinasabi namin. Hindi kasi pagka yan ganyan, kahit di ba punahin yan, minuto lang, maintindihan niya na, ba't ko ba nasabi yun? Sabi niya siguro, yan Well, anyway, Kong, ano po muna ang... So, yan gusto ituloy pa natin si Congressman. Gusto ko kasi ipasok ito Sino yung mga nangangalampag na naman dahil, bakit may ganun? Bakit may, ito baka, ang kinakatakot ko mga kasama, dito ako nangangambay. Baka itong mga ito, dahil sa kagustuhan nilang mapa-impeach si Bibi Sara, ito ay dumalo at magsisigaw dun at magpanggap. Pero, tandaan nyo yung mga pagbumuka nitong mga ito. Baka ito ay pumunta ron at magdala ng mga bandila o kung ano-ano yung mga hawak-hawak nila mga placard. Wag ho kayong basta-basta maniniwala. Kasi dito pa lang nagsisigaw na Diba? Pwede ho magpanggap ito Sabi ni Aling Ledesma, Kuya Goods, pwedeng magpanggap yan. At pumunta doon at magsisigaw di umano. Eto, ipasok na natin. Kayo na humbala humusga. Congress, impeach Sara Duterte now! Congress, impeach Sara Duterte now! Mahigit isang buwan pagkatapos na ihain ang unang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, nagpulong sa Kamara ang ilan sa mga naghain, nag-endorso at sumusuporta sa reklamo. Sama-sama nilang kinalampag ang House of Representatives upang igiit na aksyonan na ang impeachment complaints upang mapapanagot ang Vice Presidente sa umani questionableng paggasto sa kanyang confidential funds. Nananawagan po kami sa Kongreso na ihain na ito at iproseso na. Huwag nang patagalin sapagkat kawawa ang ating bayan kung di natin isusulong itong impeachment na ito. Ang nais namin ay kagyat na ipadala na ng Speaker ang aming complaints sa Committee on Justice para ito ay mapag-usapan at mapag-desisyon na. Sa mga susunod na linggo, magsasagawa rin ng iba pang hakbang ang mga grupo para mapausad na sa Kamara ang impeachment process, gaya ng pangalap ng mga dagdag na pirma mula sa iba pang sektor na sumusuporta sa pagpapatalsik kay VP Sara. Magsasagawa rin ng mga kilos protesta kaugnay nito. Kumpiyansa pa rin ang mga nagsusulong ng impeachment na hindi hadlang ang paparating na eleksyon upang tuluyang mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. And I think the senators and the congressmen, they have a duty to perform now. Kung maninindigan ng mga congressman natin sa tama na may na-commit na violation ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte, ang tingin ko doon nila tingnan yung merit ng complaint at hindi sa political na affiliation. Andito kami, yung ating mga complainants para ma-push o ma-encourage na yung mga kongresista kasi sila yung kailangang bumoto as endorser nitong impeachment complaint. 3 impeachment complaints na ang naihain sa Kamara at kasalukuyang nakabimbing sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayon sa House official, nangako ito sa House members na magbibigay ng sapat na oras upang pag-aralan ng 3 reklamo at makapagdesisyon kung alin sa mga ito ang kanilang i-endorso. 6 na kongresista ang nag-endorso sa unang 3 reklamo. Kailangan ng 100 na 3 kongresistang mag-e-endorso sa isang impeachment complaint para maiakyat ng diretsyo sa Senado na magsisilbing impeachment court. Mula January 13 hanggang February 7 lang ang session days ng Kongreso. Mag-uumpisa naman sa January 12 ang election period para sa 2025 midterm elections kung kailan magiging abala na ang maraming politiko. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Narinig nyo, mga kasama? Sila ho ang gusto ng impeachment. Itong mga ito, kontra doon sa milyon-milyon na ayaw ng impeachment. Isipin nyo, baka ito yung pagmulan ng... Baka magngangaw-ngaw to doon di umano Yan ho. Dapat talaga yung mga ganyan mga durubo alisin na dyan sa house. Di ba? At saka nagtataka tayo, nabalita na nung nakaraan. Yung may mga
kaso na tumatakbong mga pagka-politician, pinagkakansela ng COMELEC yung kanilang kandidatura. Bakit nagtataka tayo? Ito hindi pa bakit hindi pa matanggal-tanggal? Hindi makansela? Hindi natin alam. Malakas daw Hanggang kailan? Ayan ang tanong. Kaya ito, dahil pag-usapan na yan, alamin natin kung ano yung sagot dito ng yung status ba? Kung ano yung status ng impeachment. Maganda kasi, naliliwanagan yung ating mga kababayan kung ano ba talaga Kaya nga, di ba sinabi doon, sinabi kanina na kailan magsisimula ang election period is January 12 to June 11. Tama ba? Election period January 12. Tama ba sinabi kanina? Parang nalilito ko doon Kasi May. Okay. So, January 12, May, June. Tama. Baka yung proclamation yung June 11. So, kung yun nga sinasabi, kung baka magahol na sa oras. Mas maganda kasi ulitin natin to Ulitin natin to Para maliwanag sa maliwanag. Ulitin natin. Para sa malinaw, para malinaw lang. Kailan daw? Ito konting slide lang to para malinaw. Na magsisilbing impeachment court. Mula January 13 hanggang February 7 lang ang session days ng Kongreso. Mag-uumpisa. January 13 hanggang February 7. Impeachment court. Mula January 13 hanggang February 7 lang ang session days ng Kongreso. Mag-uumpisa. Hanggang February 7, session days, wala na. Diba? Wala nang session. Wala nang session, ulitin natin. Ngayon, kulang na kulang ito sa oras para sa impeachment. Ngayon, magsisimula ang election period January 12. January 12. So ano na ngayon? Mangangampanya na itong mga to. Lalo na yung mga bakulaw dyan. Ibig sabihin, pipirma pa ba ito? Isipin nyo mabuti. Kaya ito si Mount Apo, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, hindi niya alam. Ang kontra sa kanya ay milyon-milyong katao. Sila, ilang piraso lang dyan sila sa bundok at bumaba ng house. Ay alamin naman natin ito mga kasama. Mas maganda sa malinaw. Hindi tayo Eto, gusto kong malaman nyo kung ano yung sinabi rito. Eto, malinaw sa malinaw to. Net 25 to. Maaasahan to pagdating sa mga balita. Pasok mo kuya. Nagpapatuloy po ang ating pagbabalita. Malalaman na sa pagbabalik ng sesyon ng mapapangapuluan ng Kongreso sa darating na Lunes ang magiging pag-usad ng inihaing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Report mula sa mata natin dyan sa Kongreso, Vic Suminta. Kasalukuyang nakabimbing pa rin sa Office of the Secretary General ng House of Representatives ang 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at hinihintay pa ang sinasabing ika-4 na impeachment complaint. The House of Representatives will process this complaint in accordance with the rules of procedure in impeachment proceedings. The Secretary General shall transmit to the Office of the Speaker all the complaints filed. The filing of impeachment complaints underscores the seriousness of the allegations and highlights the vital role of Congress in upholding transparency and accountability in government. Ang unang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo ay inihain sa Office of the Secretary General noong December 2, 2024 ng civil society group na inendorso ng Makabayan Bloc ng Kamara na nakabatay sa mga impeachable offenses na nakasaad sa saligang batas na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at high crimes. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach Sara now! Ang ikalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente ay inihain sa Kamara noong December 4, 2024 ng grupong Bayan Muna kasama ang mga civil society group na nakabatay lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara
ay inihain sa Kamara noong December 20, 2024. 2 araw matapos ang holiday. Ito yung mga damas. Kung nakapanood ba kayo ng Maria Clara na palabas? At Jose Rizal? Di ba? Kaya parang ingat na ingat ako sa mga kaya hindi na. Simula nung nagkaroon ito ng paghain, parang lalo na ako nawala ng gana. Oo. Lalo na nung napanood ko yung Maria Clara. Series po yun. Baka gusto nyo panoorin. Napakagandang palabas. Malalaman nyo doon kung ano yung mga pag-uugali na mga gantong tao. Totoo. Matiintindihan nyo kung ano yung mga parang nangyayari sa yung mga ganung bagay. Nangyayari. Napapaghambing ko eh. Parang tinuturo nila yung nasa taas, pero sila ang gumagawa ng mga Sa totoo, parang ganun yung napapanood ko sa Maria Clara at sa Jose Rizal. Panoorin niyo po yung Jose Rizal na palabas, malalaman niyo po kung ano yung totoo sa totoo. Tuloy. Decision break ng sesyon ng Kongreso noong December 18, 2024 ng grupo ng mga abogado at civil society group na nakabatay sa mga impeachable offenses na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, kasama ang hindi impeachable offense na malversation of public funds. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Your Honor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? Please. Ang mga impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte ay nag-ugat sa investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag ng paggastos sa confidential and intelligence fund na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd nung nakaupo pang sekretary ng ahensya si VP Sara. Batay sa Article 11, Section 2, Paragraph A ng 1987 Constitution, ang verified complaint of impeachment laban sa isang impeachable official ay maaaring ihain ng sinumang miyembro ng House of Representatives o kaya sinumang mamamayan ng Pilipinas na may endorsement ng kahit sinumang miyembro ng Kamara. Salig naman sa binalangkas na impeachment rules ng Kamara, ang impeachment complaint ay ihahain ng complainant sa Office of the Secretary General at kailangan sa loob ng 10 araw ipapadala sa Office of the Speaker upang may kalendaryo sa Order of Business ng Committee on Rules at sa loob ng 3 araw ay kailangan mai-refer sa Committee on Justice upang magdaos ng pagdinig sa loob ng 60 araw para madetermina kung ang impeachment complaint ay mayroong forms and substance na pagbubutohan ng majority ng mga miyembro ng komite at ang corresponding resolution ay isusumite sa plenaryo para pagtibayin ng 1/3 votes ng mga miyembro ng Kamara para maisumite sa Senado na magiging impeachment court at ang mga senador ang tatayong senator judges sa article of impeachment at ang Kamara ay pagbubutuhan din kung sino-sino ang 11 kongresista na tatayong congressman prosecutors. Maaari na bang idaan sa shortcut na proseso na hindi nagugugol ng mahabang panahon ang impeachment proceedings kung ang verified impeachment complaint ay inendorso na ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara sa pamagitan ng paglagda ng kanilang pangalan at ang article of impeachment ay agad na ipapadala ng Kamara sa Senado para sa kaukulang paglilitis tulad ng impeachment case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Mangangailangan ng 2/3 votes ng mga senator judges para mahatulan o mapawalang sala ang isang impeachable official na isinailalim sa impeachment trial. Magugunitang mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon ng Kongreso ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil hindi ito makakabuti sa bansa. Vic Sumintak para sa mata ng... Kung gusto na mapadali, ay kailangan maglagap ng pirma. Ang tanong, sino-sino ang pipirma? Wala na hong oras. Magre-resume sila January 12. January 13. January 18, tama ba? January 18. Magre-resume sila. January 12 yung election period. Pero January 13 ang resume. Resumption of session, January 13. So, pagka Lunes, ganun din ho, ang balik ng mga kongresista at ganung araw din, sa Lunes din po, ang peaceful rally. Ngayon, kung gusto nang ituloy itong mga bakulang na ito, titignan natin kung sino yung magpipirma dito.
Malalaman naman ho yan eh. At saka yan, pag pumirma yan mga bakulaw na yan, panigurado, wala na humboto yan. Kaya natatakot din, nagdadalawang isip din sila eh. Ito lang yung makukulit, itong mga taga-bundok. Matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa kung sino nakaupo ngayon. Ayaw sumunod. Sinabi na ng kung sino nakaupo ngayon wag nyo nang pag-aksayahan yan. Impeachment na yan. Sayang lang ang oras. Itong mga ito, talagang gusto pa. Naghakot pa ng mga yung nagtuturo ng alam nyo na, yung mga damaso. Kasi kung matino yan, nandyan yung mga nakita nyo mga damaso dyan. Kung matino yan, hindi yan sasali dyan. Kasi kaguluhan yan eh. Kita mo, nagsisigaw-sigaw dyan sa... Ayan pala gusto nila. Ito, papasukin natin yung pag-uusap dito. Ito, konting slide lang to gusto ko lang mapakita sa inyo kasi na biglang pumasok sa natin kasi itong congressman na to napag-initan to. Matapang ito siya yung ayaw ng korupsyon kaya napag-initan ho. Pero pagbaliktad nga ng gulong, pag-ikot ng gulong, ito, maniniwala kayo. Babango ang pangalan nito. Dahil ito ay kumukontra sa mga dorobo. Sa totoo lang pag ang taong kontra sa dorobo, talagang ginagawa ng paraan ng mga bakulaw na alam nyo na. Ito, ipasok na natin. Congressman Tevez, ano ba yung meron tayo? Kumusta mga palangga? It's been a very long time. Ang tagal kong nanahimik. Pareho lang kami ni Buskulong, matagal nanahimik. Pero ngayon, pinipilit nyo kaming magsalita. Nagsasalita ako ngayon because meron akong gustong ilabas na mensahe. We Negrosanons are not for sale. Kung meron man dyan sa Negros na nabayaran na, nakabaligya na mo, nabenta na yung pirma nyo, pwede bawiin nyo or mag-execute kayo ng affidavit na nabayaran kayo. Huwag natin ibenta ang ating pirma para sa PI na para lang sa kanilang sariling kapakanan. Ito ho yun yung sinasabi dito, yung patungkol ito doon sa pirma. Bakit may pirma? Alam nyo na. Di ba? Tuloy natin. Para sa mga nagpapatakbo dyan, mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Tama. Sobra na. Totoo yan. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buskulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa niyo sa akin. Yan. Ewan ko lang kung kaya niyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buskulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Yes. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi
at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita eh. Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Oh, sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka ba magreklamo sa korte? Pwede ka ba magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-under the saya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Sa napag-alaman ko po, hirap na ang buhay ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, sobrang taas na ng presyo ng petrolyo, sobra na ang pang-aapi. Habang nangyayari ito lahat, ang dami sa ating mga opisyal nagpapasarap ng buhay. Pa-biyahe-biyahe, pa-New York, pa-Europe, gamit pa at gastos ang milyon-milyong pera ng taong bayan. Sa tingin nyo, tama pa ba ito? Or tama na? Tama na. Yan ang sigaw din ng ating mga kababayan. Tama na. Oo, Congressman, alam namin na pag-initan ka lang kasi ayaw mo ng dorobo. Ayaw mo sa taong nanguumit, ha? Kaya ikaw ay umalma. Alam ko namin na kaisa ka ng mga Duterte at nasa panig ka ng mabubuting tao. Kaya inaasahan namin ang pagbabalik mo, Congressman. Sana sa mataas na posisyon na. Mga kasama, ito po si Congressman ay napag-initan. Dahil gusto niya ituwid ang mali. Pero yung mali ay napakarami. Oo. Isa lang ho siya sa nagtutuwid. Kaisa ho siya sa mga nagtutuwid. Ilan lang po sila sa mga nagtutuwid. Pero ang mga baluktot at mga bakulaw at dorobo ay napakarami. Kaya itong isang tao na to magsasalita na rin. Ha? Ito ipapasok natin. Kayo na hong bahala magpasya kung ano yung usapin dito. Ipasok mo, kuya. Ang bayan. Niloklok natin siya bilang isang pangulo. So, we will declare withdrawal of recall election. Recall election. Ibig sabihin, binabawi natin yung ating boto sa ating pangulo. So, kung hindi bumaba si Pangulong Marcos, huwag na tayong umalis ng EDSA. Iparamdam natin na ayaw na namin sa kanyang pamunuan, sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. So that is our right. So ipaglaban natin yon. Kaya kayo mga gobernador, mayor, huwag nga kayong mayabang. Tangina, darating nga election para kayo nang makaawa ngayon. Tapos pag nanalo kayo, kala mo, kayo nang may-ari ng lugar, gago. Yan yung obserbahan ko eh. Ang problema natin, korupsyon, Korupsyon ang isang problema. Pag naayos kasi natin ang korupsyon, maganda na ang bayang Pilipinas. Tandaan mo lahat yan. Security, economic, discipline ng Pilipino. If we will be success,
korupsyon ang unang puntere natin. Korupsyon, doon kumilik. Talagang makipagpatayan ako. Tandaan nyo mga nakikinig at naniniwala sa akin at napalitan natin administrasyon. Makikipagpatayan ako. Makikipagpatayan ako kung hindi nyo i-priority ang korupsyon. Tandaan nyo yan. Makikipagpatayan ako sa lahat ng tao na ayaw tanggalin ang korupsyon. Ito nga yung hinanakit ko eh. Naman nila ang Pilipino galit na sa administrasyon ngayon. Tapos ang mga politician, wala silang pakialam sa nangyayari sa bayan. Naubos ang kaban ng bayan, naubos na lahat ng kawalangian. Pero andyan pa sila. Kaago kayo lahat. Hindi nyo, ang inisip nyo, tumakbo, manalo. Yun yun nasa isip nyo. Hindi nyo inisip paano baguhin ang bayan. Mga punyeta, mga politician. Pag nakakita ko ng politician na nangampaya, parang sarap sapukin eh. Ano bang gagawin nyo? Kung makaupo kayo sa gobyerno, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo. Kung makaupo sa gobyerno, ano ang inyong mga plano? Sa iyong bayan, sa iyong probinsya, sa iyong barangay, sa iyong bayang Pilipinas, sa iyong congressman, senador, ano ang gusto nyong gawin? Kaya marami nag-iingkan sa amin sa Congress at sa senador. Never! Bakit? Walang mangyari. Tingnan mo si Marcolita, nag-iisa lang siya. Anong nagawa niya? Itinanggalan pa nga siya eh. Dahil fighter siya. Anong nangyari sa kanya? Nasa puwera siya. E di useless din. Ay di makapatay ako ngayon pag sa akin nangyari yun. Yan ang mga sinasabi ko mga kasama. Kaya nga sabi ko lagi, manood kayo huwag kayong magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan Ito yung mga usapin na marami na ho nanggigigil at nadidismaya sa nangyayari ngayon. Kaya mamayang hapon abangan nyo yung upload natin. At like ang video at share. Maraming salamat. Bye-bye.